What's up, everyone? Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Alright, so hindi pa naman nag-start. Pag-usapan na muna natin si Opal. Pag-usapan muna ng may hawak ng Miss World Thailand na si Opal Suchata nga, or si Oppo Suchata, ang magiging kinatawan ng Thailand for the Miss World pageant this year. So makakalaban niya si Krishna. So siya yung in-appoint ng TPN kasi nga po ang TPN, siya yung may hawak ng Miss Universe Thailand, 'di ba? Last year, for the recent years sila yung may hawak. And then, in-appoint nila si Opal. Kasi nga TPN pa rin naman si Opal technically. Tapos si TPN hawak na niya yung Miss World Thailand. Nito lang. So since wala nang ibang pageant na hawak ang TPN bukod dun sa global na hinawakan nila, tapos ito na ang Miss World Thailand. So, in-appoint nila si Opal. And then, eventually, kanina, in-announce na yung appointment ni Opal. Then, biglang, in-announce din ng Miss Universe Organization na dinethrone nila si Opal Suchata. Kasi nga daw, hindi nga daw na-commit ng TPN yung contract na kailangan yung reigning queen ng MU organization sa mga local org nila na kailangan matapos muna yung reign bago mag-compete sa ibang pageant. So, sinabay din ng Miss Universe organization na i-dethrone si Opal as third runner-up for the Miss Universe. So, yun. Anong thoughts nyo doon sa dethronement? So, parang hindi lang si Uncle, no? Hindi lang si Uncle yung may kakayahan mag-dethrone. Pati ang Miss Universe organization, nag-dethrone na din. Though ito kasing Miss Universe organization, parang nagigits ko naman kung bakit nila dinethrone kasi hindi pa rin naman talaga tapos yung reign ni Oppo, technically. Kasi di ba matatapos pa siya after itong Miss Universe 2025. So, yun. So, ano daw feel natin kay Opal kung malakas ba daw siya sa Miss World? Malakas siya sa Miss World kasi may pangalan siya. Tapos TPN yung may hawak sa kanya. Tapos alam naman natin kung paano lumaban si Oppo or si Opal. Kasi nag-runner up nga sa Miss Universe, diba? So isa siya sa mga mahihigpit. Sa mahigpit na makakalaban ni Krishna. Though confirm na siya, tuloy na siya. Nangyari lang talaga na dethrone siya. Sabi ni Kinse, my God, another Rian Fernandez creation in the Miss World stage. Totoo, Rian versus Rian. Kasi ang gumagawa ng gown ni Krishna, di ba, Rian Fernandez din. Ever since. Tapos makakalaban niya si Opal. Rian Fernandez din, no? Sabi ni Wabi, grabe, Opal daw, nakakatakot. Actually, isa na siya talaga sa katatakutan sa Miss World. Kasi may clout nga yung pangalan ni Opal. Opal Suchata. Pero, ang Miss World naman kasi, hindi naman siya sure winner kasi ang Miss World, alam nyo naman, gusto talaga ni Mama mo Julia, mga mukaan talaga. As in, mukaan. So, baka hindi hulma si Opal ng Miss World. So, baka wala din. Baka hype lang. Sino pinalit na third runner-up? Wala na. Hindi naman pinapalitan yun Lil. Hindi naman pinapalitan yun kasi hindi naman nagmamatter yung runner-up position sa Miss Universe. Kaya nga yun din, parang nonsense din yung sinasabi nilang dethronement. Kasi hindi naman nagmamatter yung runner-up position sa MU. Nila. Yung mga Continental Queens, ayun yung active na gumagala na inilako ng organization. So parang nonsense din yung dethronement, no? Parang mema lang. Pero at the same time, nagkagets ko rin naman sila kasi hindi pa nga tapos yung reign. Kayo ba? Ano ba sa tingin nyo? Pero yun nga, wala naman pinalit. Hindi naman nag-move yung ibang girls. Na kunyari yung fourth runner-up, mag-move na to third runner-up.
Sabi ni Ken, good decision ang pagtanggap ni Upal sa Miss World. Total, hindi siya binigyan ni Nawat ng final walk. Totoo. Oo, totoo. Pwede na. No? Hindi man lang kinausap ni Uncle, no? Yung TPN. Parang as a courtesy man lang, ganyan. Para kasi nangyari dyan katulad nung kay Gazini. Nung nag-transition ng Binibini to Empire na Miss Universe Philippines. Ganun yung nangyari dyan. Pero kasi, at least kahit paano, si Gazini nakapag-farewell walk sa bagong organization. Yung sa Empire nga. Pero yung nangyari sa TPN, wala man lang talagang, hindi man lang, alam mo yun, wala kasi yun ng organization eh, ng bagong organization eh. Sila naman yung masusunod doon. Pero yun nga, yung TPN kasi, so yung TPN, parang siguro wala nang time magpa-pageant or gastos pa magpa-pageant, ganyan. Hindi mag-a-appoint na lang talaga si TPN ng mga queens under their belt or their roster. Tapos nagkataon lang na si Opal. Yung una nga dyan, chika, di ba si Antonia? Si Antonia yung unang chika, di ba? Pero siguro hindi nagtugma-tugma lahat kay Antonia o baka umayaw din siya. Kaya ang huling say, si Opal. Maraming kino-compare kay Krishna. Maraming kino-compare kay Krishna tsaka kay Opal. Feeling ko lang hype lang siguro si Opal. Baka naman pagdating sa mismong finals, baka hindi rin naman umusad or alam mo yun, hindi rin umabot ng top 5 si Opal. Baka hype lang, ganyan. Baka kasi sa huli, ang pipiliin pa rin nila yung mga low-key na girls. Guys, again, Aret na. Nasa MUPH tayo. Wala pa naman. Di pa nag-uumpisa. Bakit ka magpapakatito? Teka lang, sabi ni Ken. Bakit ka magpapakatito kay Nawat kung gano'n ang treatment sa'yo? Paano bang treatment? Ano ba yung naging unfair? Yung hindi pinag-farewell walk si Opal. Yung parang initsupera na yung TPN. Wala eh. Nakainawat na yung bagong organization. So talagang ano niya yun eh. Alam niyo yun. Ikaw yung masusunod kung ano eh. Although nangyayari ata siya dito. Nangyayari din yun sa Philippines, guys. Kunyari, yung gantong title lumipat na sa gantong organization. Di ba hindi naman naglalakad yung iba? Hindi naman nagpe-prepare. Yung kay Arnold. Halos i-absorb na ngayon ni Arnold eh. Si Roberta. Nangyayari yun, magbigay nga kayo ng example. Yung mga queens na hindi nakapag-farewell walk sa ibang organization. Sabi ni Leblos, hindi talaga si Opal ang nakatakda. Hindi naman talaga. O kahit ako hindi ko rin malakas siya. In terms of malakas siya kasi hype siya. Pero hindi ko siya nakikitaan na siya na yung Miss World na tinakda. Speaking of Krishna naman na mga kalaban niya, ang ganda ni Krishna ngayon. Yung mga recent photos na kumakalat ngayon kay Krishna, ang simple-simple lang ng gown, ganyan. Ang ganda-ganda niya. Krishna Gravides. Yan, malakas daw si Krishna, sabi ni Leblos. No hate, pero mas malakas si Krishna. Agree naman. Sisi, agree ka ba sa pagna-throne ni Opal? Agree. Kung baga, agree ako na nag-gets ko yung organization kung bakit na-dethrone. Pero at the same time, di ko rin nag-gets kung ano yung sense ng pag-dethrone. Una sa lahat, hindi na rin naman, alam mo yun, wala na rin namang ginagawa yung mga runner-up sa Miss Universe. Gawa ngang nandun na rin naman yung Continental Queen. Pasabog si Opal, di pa tapos ang contract niya. Yun nga yung sabi ko, Era. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganun. Sa buong buhay ko sa pageant fan. Na-appoint, tas na-dethroned. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.